design, yung iconic design ng jeepney, ayaw na ayaw ko yung ipi-phase out. Of all countries sa China pa talaga. God damn. Diba? Malaman, Mr. Chair, and hoping that siguro just to give an idea, each year there are about 300,000 cars that are added to our streets. So based on the sales, Mr. Chair, ng ating car manufacturers and dealers, 300,000 po kada taon. In 3 years, that will be 1 million cars that will be added to our streets. So kaya nga po dapat talaga we have to prioritize mass transit, tapos yung mga jeepneys, PUV modernization, kasama po dapat sa master plan as feeders to the railway station. And I think that this is the only way we can really fix the Carmageddon o yung po problema natin sa traffic sa Metro Manila and other urban areas. So, sa ngayon po, again, I'm not seeking to put the brakes to the program, nor am I advocating policy U-turn. Instead, I'm seeking a pit stop or a brief stopover. Hanggat hindi ho tayo handa, wag ho natin ipipilit. I would think, Mr. Chair, ang gusto natin malaman, ang key po rito is the financing. No, marami nagsasabi base doon sa inyo pong video pinakita, hindi kaya na operators ng mga jeepney drivers yung pong mga modern jeepneys na pinopropose. So we would like to hear from our financial institutions on what scheme will be made available to our operators and jeepney drivers to make the modern jeepneys available. Yung gawin po natin, siguro kung pwede natin stretch yung amortization nila to make it feasible and reasonable para sa ating pong jeepney operators and drivers. So with that, Mr. Chair, again, thank you very much for prioritizing this issue and topic. Kailangan po natin, iayos na po natin lahat in line as we are awaiting for the Metro Manila Subway, the North-South Commuter Line, the railway system. Dapat po yung PUV lines, yung pong mga rota ay may ayos din na para po tugma doon sa ating pong overall master plan for our modernization. Again, Mr. Chair, maraming salamat. Thank you very much. Thank you, Senator JV. Again, I would like to reiterate my stand, like I said in the previous meeting that we had. Wala akong tutol sa modernization audiovisual presentation natin. Maraming hindi pa nakakaintindi. At nabanggit ni Senator JV kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay. Months ang 7 years. So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Diba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga tsuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipi-phase out. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman itong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, wag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries sa China pa talaga. God damn. Diba? Yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Halos magkapareho ng halaga. Ganun talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. Magkano kikitain pag
ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab, kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat gawin itong modernization program na hindi nasasaktan yung mga maliliit nating tsuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative. Ito, Pasang Mazda, palagi ko narinig ng Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang tanghali po, sir, or umaga, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Well, Mr. Chair, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y superator. Nagmaneho ko ng sarili kong jeep at nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At during those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema, yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepneys na yan na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masama ang ibinutulot sa ating kapaligiran. So, good morning, Madam Senator. At napag-usapan din natin tungkol dun sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at akin pong sinuportahan yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang driver. At doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama ho pa namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasaheros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga pasaheros po bumaba sa likod. Marami po, Mr. Chair, ang naputulan ng paa dyan. Marami po ang na-aksidente dyan. Kanya nga po, nag-iisip kami ng mga pamamaraan noong pang-araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakataon yung modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nakipag-ugnayan kami sa maayos na pakikipag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Art Tugade, sa dating chairman, at ipinaliwanag po nila yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit niyo, Mr. Chair, kanina at ni Senator JB. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, 7 taon na ito. At maaari hindi nauunawaan ng iba pa natin mga kasamahan, kagaya po yung kaninang napanood natin. Hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit nyo, Mr. Chair, na ayaw niyong mawala ang iconic look, hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At iyon po, may mga existing na rin po tayong iconic at traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard. Yung pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan. Nakapurchase na rin po kami. At ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po, yung pong una, yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating chairman, kay Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At yung binanggit nyo sigurong rationalization kanina, Mr. Chair. Okay, sir. Ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong Okay, pag-usapan. tatapusin ko na po. Siguro yun yung kailangan din natin.
So yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po dito mga pamilyar na mga nakasama natin sa loob ng 7 taon at ako'y natutuwa na ang gayong papalit sa Committee on Public Services ay isang maaasahan natin at didinggin din ang inyong mga hinanaing. Kung baga pagdating sa punto ay ipinatulfo na natin. 'Di ba? Kasi at saka syempre I'd also like to acknowledge yung ating walang sawang pagtulong rin na Vice Chair ng Committee on Public Services, si Senator JV. Mr. Chair, kung papayagan lang ninyo ako dahil syempre kayo na yung magpapatuloy nito. So bibigyan ko lang na maikling summary nung mga nangyari, no? Throughout the 7 years, this committee has never stopped asking the Department of Transportation to revisit the program while we begged for cooperation from the drivers, operators, and commuters. Noon ngang mga nakaraang pagdinig natin sa issue at sa budget ng programa, nangako muli ang DOTR na re-revisitahin ang programa. Unfortunately, we have yet to see it make good on its commitment. Kung baga, tila ba ang slogan ng PUV modernization ay pinangakuan na kayo, gusto pa ninyong tuparin. Unahin na natin ang plano, ang mga ahensya na may 36,217 na pampublikong sasakyan na hindi nag-consolidate. This represents thousands of drivers and operators that are prevented from engaging in their primary source of livelihood. Nakakalungkot isipin na sa ika-7 taon ng implementasyon ng PUVMP ay tila wala pa rin solido na plano ang DOTR para sa kanila. Second, during our last committee hearing, DOTR promised to approve 50% of the local public transport route plans, LPTRPs, by June 30, 2024. However, as of last May, only 11% or 174 LPTRPs have been approved. 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong klaseng road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Third, I have repeatedly flagged the DOTR's poor budget utilization rate, which it has failed to address time and time again. The program's total budget utilization rate is only 53% of its whopping 7.5 billion pesos budget from 2018 to 2024. This is such a disservice to the drivers and operators who have been pounding on our doors to ask for assistance because they could not afford the cost of modernization. Ni isang singkong duling ay hindi pa ata nagagastos sa 200 million pesos na inalaan natin sa Super Scholar Entrepreneurship noong 2023. These are only some of the issues that we raised. Hindi po COVID to. Sorry. 7 taon, 6 na pandinig, 6 na extension, at isang pandemya na ang nagdaan simula noong inilunsad ang PUVMP. Nagbago na rin ang pamunuan, hindi lamang ng komiting ito, kundi na rin ng programa. Pero bakit tila hindi pa rin ayusin ng DOTR ang mga gusot sa implementasyon? Hindi po kami against modernization. Pero ang problema po talaga, napakaliit po talaga ng nauuwi na pera ng driver natin kung napakaliit pa rin ang subsidiya na binibigay ng gobyerno. First, the DOTR should prioritize the completion of the route plans before reducing the PUV units. Second, the department should also provide proper management, accounting, and human resources training, including effective grievance mechanisms for transport
entities. Siguraduhin natin maayos ang pamamalakad ng mga ni-require ng cooperatives at corporations